Ating pong basahin sa Ephesians chapter 6 verse 14. Ayan, meron na po tayong Biblia, yun nga lang walang ilaw. So, aramadan tayo palagi, flashlight, cellphone kayo, application ng cellphone, pwede rin po. Ang sabi po dito, magsitibay na kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Ating pong bigyan ng pamagat, the armor of God. Ito po, binabanggit po ng Ephesians 6:14 ay dalawang word. Ito po ay ang truth and righteousness. Hindi ko po kinuha ang buong protection, the armor of God. Meron din po kasi tayong sword. Meron din po siyang sa paa. Meron po lahat. Pero dalawa lang po ang ibinigay ng Diyos ngayon. Ito po kasi ang dalawa sa pinaka-importante na kailangan po natin may isuot bilang mananampalataya sa Kanya. Ano po ba ang fruit? Ito po ay katotohanan. Ito po ay hindi rin kasinungalingan dahil ito nga po ay katotohanan. Amen. So ang fruit na sinasabi po dito ay holds everything together, providing stability against worldly lies. Na malalaman natin ang katotohanan kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Sunin po, sino po ang may Biblia ngayon? Pwede po ba natin itaas? Ayan, nag-level up agad yung Bible ni Sister Alaline, yung red naging black. Amen? Ganyan po kabilis ang level up ng anak ng Diyos. Kaya naman po natanong ko dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin sa pamagitan po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Ito po ang against worldly lies. Dito po natin malalaman na ang lahat ng bagay-bagay sa mundong ito, halos lahat, ito po ay, inatin ko natin lies, kasinungalingan. Malalaman mo kung ito ay kasinungalingan kung ikaw naman ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat siya po ang nag-provide para andoon na ma-distinguish mo kung ito ba ay tama o mali. Alam mo nga, oo, totoo. Pero ang tanong, nakasuot ba sa'yo ang katotohanan? O kaya naman ang naisuot sa'yo ay kwintas at hindi sinturon. Alam mo nga ang katotohanan, pero alam mo lang ang word na truth, pero hindi mo alam kung ano ang nilalaman ng katotohanan. So ano po ang dapat po natin gawin? Wear the belt of truth. Doon po sa Ephesians chapter 6 verse 14, doon po natin makikita at sinabi ng Diyos na kailangan natin isuot ang sinturon ng katotohanan. Sino po ang nakabelt ngayon? Siyempre, ni Pastor Chris, ni Pastor Freddy. Sino pa? Ni Brother Carlo? Sino pa? Ano po ba ang use ng sinturon? Pampalo sa pet ng bata? Ano po ba ang use ng sinturon? Paglagyanan ng sili o silupin? Ano po ba ang use ng belt o sinturon? Ito ang humahawak ng pantalon o slacks para hindi siya mahulog. So, ang ibig sabihin po nito, isa sa pinaka-importante, ang sinturon para ito ay hawakan, higpitan hanggang sa tamang higpit at bigkis ng bewang mo. Kung ating pag-aaralan ang truth at katotohanan sa ating Panginoon sa kanyang mga salita, kung ito ay sinuot mo bilang sinturon ng buhay mo, kaya mo itong higpitan at kaya mo itong paluwagan. Ang ibig sabihin po niyan, kung alam mong hindi katotohanan ang inyong naririnig at ito ay kasinungalingan, kaya mo itong kontrolin at sabihin ang katotohanan.
Ibig ko pong sabihin, kung tayong lahat ay nasa labas, saan ka man, sa lugar, kayang-kaya mo ito sabihin ng katotohanan dahil nandiyan ang salita ng Diyos na kung saan nakaposisyon sa iyong bewang. Ayan po ay ang belt of truth. Next one, ito po ay ang righteousness. Ano naman po ang righteousness? Ang righteousness po, representing our position in Christ acts as a protective breastplate. Breastplate. Ayan. So, ang hirap i-pronounce. Breast. Dito po sa ating dibdib. Breastplate. Siya po ang tinatawag na righteousness. Kung si truth is the belt of truth, si righteousness naman, siya po ang breastplate of the righteousness. Siya po ang nagre-represent the position in Christ acts as a protection po natin. Siya po ang ginagamit ng Diyos, ang righteousness, para ang doon na maprotektahan niya ang pinaka-inner important in our body. Ano po ba yun? Pinaka-importante. Sa atin nga po, ang pangalan po natin is pure heart. Ano po ba ang ating pinanghihahawakan? Ano po ba yung ating inaalagaan para hindi siya masira? Di po ba ang puso? Pag once na ang puso ang nasira, wala na. Wala nang function the other body. Bakit? Kasi puso po ang tumitibok. Puso po ang nakakaunawa. Puso po ang siyang nakakaramdam. At ang puso din po ang siyang nakakaalam ng lahat. Is freely given through Christ, but it must be worked out in daily life. Ito po ay binigay ng Diyos. Sa pamamagitan niya, tayo ay lalakad sa araw-araw na mayroong ano po ba ang Tagalog ng righteousness? Katuwiran. Ipaglaban mo. Amen? Katuwiran at katotohanan. So, it is not just a position. Hindi po ito posisyon para iyong angkinin. Hindi po ito posisyon para iyong ariin. Pero ito ay pinapahiram ng Diyos, ang breastplate na ito, para ito ay maging protection mo. At malalaman mo ang lahat ng katuwiran. Ito po ay involved po dito ang purity of heart. Kaya nga po, tayo po laging nakakunik doon sa heart kasi pure heart tayo. So napakahirap na maging pure sa lahat ng tao. Kasi sa pangalan pa lang natin, napakahirap ng dalhin. Kasi sa pagbasa pa lang nila ng pure heart kaya ang mga membro ng pure heart? Purity ba ang kanilang mga puso? Kaya ngayon, mga kapatid, eto po ang gustong isabi o mensahe ng Diyos na kailangan nating isuot, ang truth and righteousness. Na meron po tayo laging dala-dala ang ating sinturon at dala-dala po natin ang ating breastplate. Suot-suot po natin yan. Para kung paltugan na katikabusor, kung haan na ka nga mapaltugan na paya, at nagamin, iti suot-suot mo nga armor. Isuata iti armor, iti yapo. Hindi mo siya nakikita pisikal. Hindi talaga. Kita mo naman, di ba naka-black si Sister Annalyn? Naka-brown naman si ganun lang yun. Pero, in spiritual life, kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos ngayon, automatic, meron ka ng breastplate and belt of truth. In Psalms chapter 11 verse 7, atin po nga pong basahin. Awag gamitin ko, so basahin po natin.
Psalms 11:7. Sabi niya po dito, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Amen. So dito pa lang po, makikita po natin sa kanyang mga salita, talagang maay-ayong iti Apo iti tao nga matuwid. Andoon na ang katwiran, ang patuloy na gusto ng Diyos na ipaglaban natin sa mga kasinungalingang ginagawa ni Satan. In Matthew chapter 5, verse 5, Matthew chapter 5, verse 20. So nakabayo kong kapsat, basahin nyo. Ayan ko na natin. 5:20. Kaya, tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, napaka-clear po ng salita ng Diyos. Ang sabi po niya dyan, kung hindi po natin panghahawakan ang katwiran, kagaya ng mga eskriba at mga Pariseo, ay hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, napaka-importante po ang righteousness, ang katwiran. Kasi sabi ko nga po, dito po nakasalalay ang lahat-lahat. Kung wala ang puso, patay ang tao. Amen. Kung yung puso ang nawala, wala na. So, kung paano na pinahalagaan natin ang katotohanan, kailangan itong kalakip ang katwiran. Kailangan laging magkasama po yan. Kailangan po natin protektahan ang ating breastplate, ang ating puso. Dahil diyan aatake ang kaaway, ang spiritual attack. So, mapagbantay po sana ang lahat ng puso na narito. Na kung paano tayo tinuturuan ng Diyos ng katotohanan, kailangan din po nating panghawakan ang katwiran. The belt of truth is standing firm in reality. Ito po, basahin po natin John 3:21. Nga ka na nadyay, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Amen. So, stand firm in reality. Ang sinturon po, kagaya po na sinabi ko po kanina, ito po ay na-represent po niya. Ito po is which secures all other armor. So, ibig sabihin, ang function po ng belt na yan, siya po magsisecure. Ano po ba yung secure? Magsisave. Magsisave ng buong armor. Siyempre, meron kang helmet. Di ba? May helmet. Anya mas tulad yung helmetan? Kalugong. Adidas tonight. Helmet. Tapos, meron breastplate. Meron din belt. Meron po yan lahat. Pero, ang katotohanan po, siya po ang magsisecure ng lahat. Ibig sabihin po nun, kung merong katotohanan sa'yo, kaya mo ipaglaban. Kaya mo ipaglaban yung ibang mga parte ng armor. In spiritual, kaya mo ipaglaban kung ano yung mga dapat na kailangan na ma-clear sa bawat isa. Kung wala po yan, Christian is easily trampled up by the Satan's lies. Ito po, pag wala po ito sa atin, mabilis lang po tayong mapatid ni Satan. Mabilis lang po tayong makatublak. Kasi wala eh.
hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung ano ang katotohanan. Kahit nga sa mga bersikulo, pag sinabing John 3:16, sabihin, John 3:16, Proverbs 10:30. Makikita mo kung ano yun. Ano ba yung totoo? So, read the Word of God. Hindi mo ma-fight ang katotohanan hanggat hindi ka nagbabasa ng salita niya. Amen. So ngayon po na meron na po tayong Bible, wala na po tayong excuse para hindi tayo magbasa dahil Old and New Testament po yan. Amen. So, the purpose ng the belt of truth holds the entire armor together and prevent us from being led astray by false doctrines or emotional instability. So, marami pong mga doktrina, amen? May iba't ibang mga doktrina. Diyan pa lang po, alam mong katotohanan, marami kang alam na bersikulo, ilabas mo yung mga hawak mong bersikulo para marinig ng hindi nakakaalam ng totoo. So, dito po pumapasok din po ang pag ikaw po ay nag-evangelize, lahat po, papasok po yan. Kasi nandyan sa'yo ang sinturon ng katotohanan. Sabihin mo, dahil balugtong nga ang muda, isintrong, hindi kapag paisuanan na. So, dito po, kaya din po natin sabihin, pati negative doktrina, kailangan po natin sabihin sa mga ibang tao na hindi po nakakaalam. Maging ang emotional instability. Ito rin po, siyempre, sagsangitan, kasi kapsak mo, nagabi pagbaga puro negatibo, puro amin na, pagsangsangitan na puro kasinungalingan. Anong gagawin mo? Dahil ikaw ay puno-puno ng salita ng Diyos, anong gagawin mo? Sabihin mo katotohanan, ibigay mo ang salita ng Diyos? Emotional instability. Kailangan po tayo maging aware sa lahat ng bagay. Hindi yung dahil umiiyak siya at sangit kamutan. Ay, hindi. Uwalos ko tata. No. Kung alam mong mali, yung mali, yung pinaniniwalaan niya, go. Sabihin mo ang katotohanan. Ang tanong ko, how can believers stand firm in spiritual warfare by using the belt of truth? How can believers stand firm in spiritual warfare by using the belt of truth? Paano po ba na tayo ay patuloy na nakatayo sa pakikipagbaka spiritual na ating gagamitin ang sinturon ng katotohanan? Example po dito yung mga Roman soldiers. Yung po ba yung mga Roman soldiers is first they put yung leather belt nila. Yun po ang una nilang sinusuot to gather his garments together as well as hold his sword. Yan po ang unang nilalagay nila dahil ang belt po, ang sinturon, dyan din po nila sinusuot ay nilalagay yung mga espada ng mga soldiers. Noon di sinturon na pangisap-itan na ito, kinikilida. Amen. So, ang belt po, napaka-importante po nito sa mga soldiers. Kasi ang belt po, part of the armor put on. And it held everything else together. At siya din pong nagbibigkis ng lahat. Kaya nga lahat po ng function ng belt ay importante. Siya ang humahawak ng lahat. At kung wala kang belt, awan itingi pangikabilang, hanggang mahakilos ka na saya at apaya, lawlaw kapantalon mo. Awan pangikabilang na kwartam, awan pangikabilang pangisap-itam. Amen? Mabalin mo ito ay pagsap-itam, tisili day ta, silipin. Amen? So, ito po, pag nakasuot po sa atin ang belt of truth, andyan lagi at dala-dala natin ang katotohanan. Na kung saan, anumang tira ng kaaway, kasinungalingan na hindi tayo basta-basta maniniwala. Kaya, ang tanong ko po, kailan niyo po narinig ang salita ni Lord, itong armor of God? Ngayon lang po ba o narinig niyo na noon, nung nakalipas na taon? Narinig niyo na po ba ito? Kung narinig niyo na, are you sure
na naisuot mo na the armor of God. Awan kami nito ko tayo, iba kung kumakani si pictures na, tapno makita tayo kakabsat, kasaon ti kuryente. Armor of God. Sure ka ba na isuot mo na the belt of truth and the breastplate of righteousness? Kung hindi pa, oo, pinapaalala lang ng Diyos na kailangan mo itong gamitin. Hindi lang nakasuot na walang use, walang gamit. Parang display lang. Ito ay binigay niya para protection mo, gamitin mo sa ikabubuti at ikalalawak ng kanyang pangalan. Truth is a crucial component. Amen. For every believer in this spiritual battle. Ang katotohanan po, ito po ang pinakamahalagang sangkap sa bawat mananampalataya in spiritual battle. So, kailangan po natin ito dahil minsan ang mga nagluluto, kung wala pong magic sarap, wala pong ginisa mix, hindi na makapagluto, incomplete ingredients, wala na. So, eto po, ang truth, ang katotohanan po, ito po ang pinakamasarap na sangkap, pinakamahalagang sangkap bilang isang Kristiyano. Dahil kung puubod ka ng kasinungalingan, at dapat mamatikan niya, ata, nakaulpulpot, ata, nakasinungaling, sinabi niya, nagkyuta, tapos kung nanajilipot kaya, akyot kaya. Amen. So, ang truth po, importante sa isang Kristiyano. Kung noon, naglaing ka nga at sinungaling, naglaing ka nga agulbod, tatalit ka tumon po doon kadilang, gala ka kutsilyo. Kutsilyo ang na-espirituan sa sauti po. Sabdong mapudol, kat nudiite, naglaing ka ng lasto, tatanang ka nga lastugan. Iba pa gamon na Sister Lynn, timbangkat ka mo. Ang garot nakaplatat at tinuturuan po tayo ng Diyos, kaya gusto niyang ipasuot ang belt of truth. Para nandoon na unti-unti tayong hinuhubog ng Diyos sa katotohanan at makita ang katotohanan sa bawat anggulo ng buhay natin. It is the crucial component for every believer in this spiritual battle. So, kailangan po natin ang sinturon ng katotohanan. Without it, believers are not prepared. Amen. Hindi ka pa handa para kunin ka ni Lord. Bakit? Kasi katotohanan nga, the word TRUTH, hindi mo kayang i-apply sa sarili mo. Hindi mo kayang isuot ang sinturon, pabaliktad ang pagkakasuot mo. Kailangan pag sinuot mo ang katotohanan, kailangan pulido yan. Hindi po pwedeng baliktad ang ulo. Hindi po pwedeng agkasinungaling ng tati, iti ulo ka dyan tibuntot na. Nudikat, may isuot mo ito gusto, may isuot mo iti panagpiyag mo, may ibagamtek paypayso, maawan halong kasinungalingan na. So, stand and fight. Amen. Tayo'y tumayo at ipaglaban ang katotohanan sapagkat ang salita ng Diyos, nandiyan po ang katotohanan. Sinturon ng katotohanan ang isa sa mga pinaka-importante sa lahat ng armor. Amen. Nabigay ni Lord. Bawat kilos at galaw, unang isuot ang katotohanan. Sa una pa lamang, asa sa iyo ang katotohanan kailanman hindi ka matitisod at patuloy na nakatayo ka sa katotohanan. Kasi alam mo na oray siguro apat na ka nga ulaw-ulawon. Kung nanalito di Matthew 6:33 nga ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mali. John 3:16 mo, alacay ko lang ba? So, pinaka-main point pa rin po doon. Ang katotohanan, masasabi mo kung ikaw ay patuloy na nagbabasa sa salita ng Diyos. Kaya mong i-fight, kaya mong tumayo, na I can do all things through Christ who strengthened me to fight the good fight of faith. At masasabi ko ang katotohanan na ang katotohanan ang magpapapalaya. Diretso pa yun, diretso. Magpapalaya sa iyo at sa akin. Amen. Parang pakantay mo pa iti ako. Amen. So, ang sabi po doon,
the belt of truth represent? Di po ba nasabi ko po kanina kung ano po ang nire-represent po ng truth o hindi pa? Righteousness pala yun. Represent knowing the content of truth as revealed in Scripture. So ano po ba yung sinasabi ng salita sa Ephesians chapter 6 verse 14 sa Efeso? Kailangan mong malaman kung ano ang nilalaman ng Scripture para malaman mo kung ano ba ang nire-represent ng katotohanan. In John chapter 17 verse 17, sabi po doon, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Amen. Napaka-clear po. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Yes. Ang Biblia, ang salita ng Diyos mula sa Old and New Testament, wala pong halong kasinungalingan yan. Kung tayo pong gagawa ng libro, may mga dagdag, may dagdag, sabon, pagbago, dagdag, mayroong din kulang. Pero ang salita ng Diyos, lahat ng bawat word na nandoon ay halos lahat, hindi halos, buo niyan ay katotohanan na walang halong kasinungalingan. So ano pa ang dapat mong gawin? Kailangan mo itong paniwalaan. Dahil dito tayo nabubuhay spiritually, dito tayo lalakas, at dito gagana ang ating belt of truth. Dito gagana ang ating breastplate of righteousness. Kasi kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, it's useless. Hindi mo kayang isuot ang armor of God. The Word of God is truth. And it is true knowing, applying this truth, that we are sanctified. Amen. Daily, holy, and righteousness. So, kailangan po na sa bawat anggulo, sa bawat ng ating lakad sa araw-araw, hindi mawawala ang salita ng Diyos. Ngayon po na wala na po tayong excuse, meron ka ng Biblia, isa-isa po tayo, lahat na Biblia. I-set mo na ngayon sa isang araw, Lord, magbabago na ako. Salamat sa Bible na binigay mo. Simula ngayon, sa isang araw, magbabasa na ako ng salita mo kahit isang versikulo lang. At ito ay pagbibigay ko. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo mo, ililid niya ako at maiintindihan ko kung anong ibig sabihin nito. So, gawin po natin yon. I-try po natin para ang sinturon ng katotohanan na ibinibigay ng Diyos ngayon na bilang protection mo ay maisusuot sa iyo na hindi pabaliktad. Maisusuot ito ng tama. Daily. Amen. Number 2, the breastplate of righteousness. Sinabi ko po kanina, parang tayo po ito, pure heart. Protecting the core. Siya po ang magpro-protect sa pinaka-center of fruit. Kung sa mansanas ay may buto, ano ka naman ngayon? Ano sagot? Kung mansanas ay may buto, ano ka naman ngayon? Sirit. E di tao. Ibig sabihin po yan, dahil tao ka, ano naman ang pinaka-main mo para humihinga ka? Ang puso. Kailangan nating protektahan ang ating puso. Ito ang pinaka-importante na tumitibok-tibok-tibok-tibok. Ito po ang center part ng buong armor. The breastplate of righteousness. Kung may katwiran, ipaglaban mo. Wala na, diba? Merong ang ganun sa TV. So ano pong dapat natin gawin? Dahil alam na po natin ang katotohanan, kailangan din po natin protektahan ang katuwiran. Protect our vital organs, aspects of spiritual life.
Siya po yan, the righteousness. Protection, our feelings. Siya rin po yan. Kailangan natin protektahan ang ating mga nararamdaman. Siya rin po yan, yung breastplate na yan. Madali ka lang magtampo, gurgurap pa, madali kang magalit, madali uminit ang ulo mo, kung wala ka ng pera, mainit na ulo. Lagi kang masaya, lahat po yan ay nakasali doon po sa breastplate of righteousness. Kasi ito po ay feelings. Sa heart po natin mararamdaman yun. Sa puso po natin. Affections, pagmamahal. Pagmamahal na totoo. Kasi nandiyan na sa'yo yung truth yung katotohanan. So, hindi na po pwedeng may halo pang 50% na pagkukunwari, kundi dahil meron na sa iyo yung belt of truth at ipapasuot pa sa iyo ng Diyos ang breastplate of righteousness, kailangan totoong pagmamahal. Conscience, ayan, konsensya. Siguro, ating konsensya, conviction, itiya po. Sa atin, conscience sa kanila. Pero sa ating mga Kristiyano, conviction itiya po. Apaya kami, mag-voice itiya po Kasi nandyan na rin yung katotohanan sa iyo. So pagbabasa mo pangalan ng Biblia sa salita niya, kinakausap ka na yan. Kunwari, nagbasa ka ng Biblia, at iti problema, eksakto, paglukat mo, agi yun, isagot na. And then, habang ito ay binabasa mo, conviction, itiya po, mapanag yan ti panunod, mapanag ti puso. Mararamdaman mo ngayon kung ano ang kasagutan ng Diyos. So, ang breastplate po ay napaka-importante to protect the main core. Ito po, pinaka-center. Doon nga po sa mga ukra, nagilimunan na ni Pastor Freddy Gilico, may harapis pa tarong, paano po ba sila tumubo? Di po ba buto? Buto, tinanim ni Pastor, una yung buto. O, anong nangyari sa buto? Ngayon, naging na siya? Naging talong na talaga. May bunga na, may kalabasan natin, bahay tubo. Ganun din po yun. The breastplate of righteousness, siya po ang nagbibigay bunga, siya po ang nagbibigay buhay, siya po ang nagbibigay ng kaliwanagan, kasiyahan, kasi feelings. Importante po ito. Pag ito ang na-break, wala na. Including our behavior and character. So ito po, na-touch na naman po ang behavior and character. So the breastplate of righteousness, kailangan maging aware po tayo sa ating mga ugali. Amen? Na pagka alam mong mali ka na, kaya mo itong i-accept ng paluwag sa puso mo. Kasi pag hindi mo in-accept yan, sasabog ang puso mo, bahala ka. Yan ang pinaka-core, yan ang pinaka-center. Pag yan, hindi mo itinuwid yung ugali mo, ay delikado ka. Hindi ka pa pwedeng bigyan ng breastplate of righteousness na ginto. Amen. So, kailangan beware sa ating pong mga behavior and character. Kasi, dito po, pumapasok si Satan. Ito ang pinaka-binabantayan ni Satan, ang ating righteousness sa puso natin, the breastplate. Itong binabantayan niya, yung dipot ajikas ngayon, at kaluban na kami so ayun yung puso. Katay jay, yung nagkaroon ka itisin, nagkaroon din nakastrip iti kabusor, mabalit na maunagan ata, dyan tiigit, mabalit na mawasakan, at yung protection king ka. So, kaya na ka, nga i-down. So, anong dapat mong gawin? Protect the core. Kahit anong mangyari, the truth and righteousness, pangahawakan ko sa pamagitan ng salita ng Diyos. Without breastplate of righteousness, sa atin, may posibilidad na matumba ka. Susuko ka
at walang kulay ang buhay mo. Amen. Kung noon, di ba si nanay nga po, nung hindi na pa nagsisimba, hanggang makalipstick na ita, nga nasintro. Pero dahil nagsisimba na siya ngayon, tignan nyo ang damit niya. Tignan nyo ang itsura niya. Kasi pinoprotektahan ng Diyos kung ano siya ngayon. Amen. Dahil nandyan na, naririnig na niya ang katotohanan, naririnig niya ang katuwiran, pinanghahawakan niya ito. Amen. Alam niyo po, pagka ang breastplate po, hindi po natin maisuot, hingin po natin sa Diyos ngayon na yung belt and breastplate ang doon ay pasuot niya po sa ating lahat. Kasi ang breastplate po, pag ito ang hindi nakasuot at wala pong proteksyon ng puso mo, malaya maaatakihin ka ng kaaway. Kasi walang proteksyon. Di ba nagiging pulis to pay ka, tada isusuot na nga. Ano na ganyan yun, Kristen? Yung sinusuot nila na bukway na, ano? Bulletproof. O, ajay. Paano paltugan agad punta, asday. Ganon din po yung breastplate. May pagpagkaidiya po. Kailangan maisutay. Ito, hindi siya physical. Sample ko lang po yung sa police. Spiritual po yun na protection po natin ang breastplate. Aatikihin ka ng kaaway kung wala pong protection ng puso mo. Kasi, eto po, tiya pa nang pambantayan, ti ka puso, tapos madalapan ka. So what will we do? Ano pong dapat po natin gawin? Kailangan lang po, i-ask po natin ang pabor sa Diyos na ibigay at hingin sa Kanya ang armor. Armor ng Diyos, lalo na ang breastplate of righteousness. Para sa lahat ng desisyon, daan, gagawin, mga plano, mga the protection ni Tiapo at kadapayo. Ket adaan na makita da, kauri ka sa nung itingay. Alam niyo po ba dami mga accident? Sa totoo lang, ang dami po talaga. Pero bakit tayo meron po kasing protection ng Diyos? Hindi lang po physical, maging ang spiritual, may protection ang Diyos. And the last one, the command to stand. Diyo po ba ang kumanding napaka-effective? Amen. Kung nalalay, Pastor Chris, 3.5 po nata. Sige, 3.2. 3,000 doon niya. Awan na ramidan na, ikumand na. Ito da, 3,000 chigulong. Amen. The command to stand. Kailangan mo i-command din ang sarili mo to stand firm. Kailangan mo i-command ang sarili mo. Sika, Lina. Tuwag ka lang. Hindi ka mamangit. Hindi ka nga kastoy. Kaya data. Sikapay. Amen? Kaya mo namang i-command. Kasi merong command. Kaya doon sa Biskaya, Brother Leo, i-command tayo. Diyan yun. Pwersahan ng pure heart. The command to open. Ibig sabihin po nun, tinuturuan tayo ng Diyos. Kung papaano nalaman natin ang katotohanan at katwiran, kailangan ka din tumayo ng kasama niya to command everything that you can do it. Amen. Nakayang-kaya mong lahat. The praise begins with stand, therefore, highlighting that we do not fight for victory. Sabi po dyan, hindi na po natin kailangan pang i-fight ang katagumpayan. The command to stand, tapos, hindi na natin kayang i-fight, hindi na natin pang do not fight for victory. But, kung naintiya ko, kasi the victory already won by Christ. We do not fight for victory, but the victory already won by Christ. So, hindi na po natin kailangan pang ipaglaban ang katagumpayan. Dahil ang katagumpayan ay panalo na po tayo sa pangalan ni Jesus. Kaya ang tema po natin sa anniversary, victory over victory. Dahil tayo po ay nanalo na sa pamagitan ni Kristo. So, victory over victory. So, hindi na po kailangan mo pang i-fight. Dahil nandito na sa atin ang katagumpayan dahil kasama natin ang Diyos. So,
So, dapat po natin gawin ngayon is to command. Amen? Lahat ng bagay, i-command na lang natin. With stand faith na hindi ito matitinag. Kasi, alam mo na ang katotohanan ng katwiran. Ano bang dapat mo gawin? Always to command na lang. Dahil ang Diyos, papakinggan ka niya. Ito po, after na may solve natin ang belt of truth and breastplate of righteousness sa ating buhay, bilang sandata na ibinigay ng Diyos, we stand and command that we are already good by Christ Jesus. Amen. Wala na po yung awanan iti fail, kanya tayong amin kabanbanan at daan ti katagumpayan, tayo tiya po kadwa tayo. Talangag mo iti kapag paiswanan, ang muhon iti suamin, at iti sasauti apo ken ka, kaya mong nga ipaglaban iti suamin. The last one po, ang pinakalas na po at ako po ay magtatapos na. Sa lahat po ng armor na ibinigay ng Diyos, the truth and righteousness, kailangan po natin isuot ang sinturon, kailangan po natin isuot ang breastplate, dahil itong dalawang ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang puso, the core, breastplate, at ang truth. Ito ay katotohanan to protect the other armor na itiyapo. Para mabilis na may kasakatuparan ng lahat, Christians must be reject the lies of the enemy with the truth of God's word and shield their hearts with the unchanging righteousness of Jesus Christ. Amen. So, ito po ang panghahawakan po natin na kailanman wag na po natin paniniwalaan ang lahat ng kasinungalingan ni Satan. Kasi magaling din po yan magdrama. Magaling din po yung magsabi na akala mo totoo, pero hindi pala. Sa likod-likod ng kagandahan ng mansanas, sa loob pala nun ay bulok. So, ibig sabihin po nun, si Satan, pwede siyang maghugis ganda. Kung hindi mo alam ang katotohanan, talagang mahuhulog ka. Kaya naman po, Christians must reject the lies of the enemy with the truth of God's word. Talaga, salita lang po ng Diyos. Ito po ang pinaka-importanting sandata sa atin sapagkat ang armor of God nandyan din po sa salita ng Diyos. Siya po ang magsishield ng ating puso, magsishield sa buong body ni Kristo. So, dito po magtatapos ang salita ng Diyos at sana po meron pong naiwan sa inyo sa ibinigay po niya ngayon. Ba yan ay kailangan ba sa atin? Ang protection ba yan ay kailangan ba sa bawat mananampalataya? Ako'y naniniwala na ang lahat ay hindi niya kailangan. Okay? May dalawang tao dyan na sinabi ng Panginoon na nais na may protection at hindi na kailangan ng protection ng tao to. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, I cannot, yung Tagalog ko na lang, hindi ako napunta dito sa sanlibutan upang hanapin ang matutuwid, kundi hahanapin ko ang mga masasama para sila ay maligtas o may proseso o yung repentance. Yun ang kailangan ni Jesucristo. Kung itong matuwid ay hindi niya nahanapin ng Diyos, hindi na kailangan ng proteksyon. Totoo ba ito? O itong mga masasama, kailangan nila ang proteksyon. At totoo rin po ito. Ngayon, kung ibabalance po natin mga kapatid, kung i-balance tayo by quality protection, mabalik na po na tayo as makanya. Saan kung ibang mga matuwidan? Pero ako kupiat at sacrifice para iti ako. Kailangan pay na natin protection iti ako. Hindi ko natin ako saan ko nabirukan na iti matutuwid o yung mga righteous. Ibig sabihin, at ang protection inyala. Iso niya kinapudno. Anyaman nga ka, barikas kinapudno, righteousness na nakakabil ibang kayo. Iti protection mo muna na kakapsat.
Ating protection, kailangan dahil pinatatawag sa mga makukunang weaker o they are small. Kagayang, iti protection, kailangan dagiti nakakuy. Wino dagiti babasit. Pero hantay ng madanagan kapsat, binansagan na tayo nga warrior. Nung oray kasta, kahit papaano mga kapatid, kung salam natin na tayo ay matuwid sa harapan ng Panginoon, maaaring nagkakamali rin tayo. Di ba? Kaya, sa kaunawaan pa rin ng Panginoon, balancing lahat. Amen? Kaya nga, ako'y natutuwa rin minsan kasi nasubukan ko ng mga power na binigay ng society. Kaya hindi namin yung gulong. Bagong-bago ito ay hindi gulong na basta-basta. Ito ay patented. Kung maganda siya. Sa pagkalam ko, mga yun ay mahal talaga. Kung bakit nagkuman ako talaga sa ating mga kailisi, tingnan na naman. Kasi di mo lang alam. Ako'y naranain, kinukuman ko. Mula sa 3.5, at mura na yun Malilit lang na story ito, pero binigay ng 3,000. Talagang 500 na nabawasan. Marami. Kailangan po natin na maging aware po tayo sa mga bagay. Kung pag alam natin na tayo po'y masamyong sa harapan ng Panginoon o sabi natin mapuwit, salong natin. Kailangan natin mag-stay kung paano pagkamatuwid natin sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Presensya po yun ng Panginoon. Amen. 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 Walang init ngayon. Because this is the time na pinagkaisa po tayo ng Panginoon to come and praise and worship Him in spirit and in truth. Amen? Amen. Iwag-wag na po natin yung antok. Yan. May mga nakikita po kanina na itutupot na. Amen. This is the time to sing para po sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan lang po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sino po dito? Wala nang nakilala niya si Jesus. Nagkaroon ng kulay ang kanyang buhay. Isigaw nga ang hallelujah! Amen! Lahat na tayo! Sa bawat umagang dahigan, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid sa katanungan, sa bawat araw na luparan. Ang Panginoon, ito ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko ng pupuri. Mula sa labi ko ng pupuri. Jesus, ang buhay ko ikaw, ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pagkantay. Jesus, ang buhay ko ikaw, umilas at tumabay. Wala sa iyo may pagkantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid. Amen. Sa bawat araw na lumaraan, sinong dahilan Panginoon? Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nabuhay, mula sa labi. I can't hear you, church. Come on, sing a song, hallelujah. Mula sa labi ko ng pupuri.
Salamat, salamat, Lord, thank you sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Jesus, sa buhay ko, I can hear you nagbigay ng kulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus, Jesus, sa buhay ko, ikaw uminom sa tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Minsan magpahalala. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Thank you, Lord, sa iyong maipapantay. Wala po, Panginoon, hallelujah. Sa buhay ko, ikaw umilas at tumabay. Wala sa iyong maipapantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Tanggapin mo lahat ng pasasalamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabihin mo nga sa iyong katabi, the joy of the Lord is our strength. Amen. Isa pa po, the love of God is the breath in our lungs. Amen. Do you agree with that? Agree po kayo? Amen. And because of that, He had given us the chance to sing for Him. And whenever we sing for Him, that makes us feel more alive. Amen? Amen. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan
kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ako'y hihingin. Ang pangalan mo ay lalaki-laki, wala na sa'yo'y maihahuli. Ang kapit ko'y iyong hingin. Ako dyan!
could ever compare to your God. It's our God, the order name above all names. You are worthy.
back all the honor, glory, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tama ba? Ikaw? Inay. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after day. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows heart after day. A heart that has your word, so that sin will not condemn. A heart that's undivided, but one unread. A heart that is compassion, that praises you, my Lord. As the aroma of worship, that rises to your throne. The aroma of worship rises to your throne. Iti ako iti kinaimbag na iti may isang tawen nga intad naman na 2026 kaya pagyaman iti ako iti kanayon iti panagtarabay na kanayon na isulit mapuprovide iti so amin yung kasapulan kaya kagyaman na adaan nga nakataktirak tayo na hapsan kagyaman na adapay na din puso ang pipitik nga ada nga kanayon nga idlog iti ako. So, agyaman ang kikuana ta adaan na nakatsakan-tsakan at tikalman katata kakapita yung malpas di service. Kaya agyaman ang iti Diyos na isuna iti patuloy na magtutulad iti mirakulo iti panagbiyak ko si kami nga ginaka adaan nga lutay na talaga nga awan iti kasambulan at ang una na no, this is when po si Pepe Suwajan. Kano mo talaga makatsyon ka at ubay ka itos mo itingin. More than pa ini-tights mo. Makumlatan nga, dahil pagbagasang dundaman na punuwanan. So, diyaman at ikaluman ka, dahil kulong-kulong yung alimano. Nagtakgal na kulong-kulong. At ang matingkabel ko, may isang mabagas, 25 kilos. So sabi ko, ako nung maminsan, pagulog mo, hindi kulong-kulong ni Mano, ano ko lang may isang tikargana, nung dikat mapunon to, kapoy ka to, paywat lagi tila to mga kakabsat. Amen! So, at yaman na kitiyan po, talagang it is amazing God. Talagang may balakit, so amin, na Diyos na imbag. Talagang may Diyos kayo, great provider. So, may Diyos kayo, mahan ng baybaya. Tapi ka po na uray mo at daan karoon naging sakit kasi nga kapagpilit mo po magdaan. So, nagyaman ang kikuanan na already may isahan niya na awan hindi nakachamba na manuwi kitawag ko. Kat ko na just a secret. 37. Thank you. Amen. So, sulit amin, tinayong gloria, kinaparagyaman iti ako. 36. Pag natin yan po, oray kasama di kinasulpan, kasi nga itutuwin na kata. Kasi di tutuwin na ti karakter na kasi nga dapat may katen. Kasi pagkiamanak kaya po, kasi nga binalpaliman na dahil nga karakter na tibagit nga dati talaga na dati sumrungot nga patingugan. Kasi nga pagkiamanak kaya po, kasi nga dati ayat na kanyakan, anak na ibayad nata, intan na tipig sa dun sa lumat nata, dahil tingabagi, o ikasatlo tipan no, dahil nga itetan na nata, dahil ragsak, tanong pigsa, ayat ipagkiyamanak kaya.